Ang alamat ng pakwan. Sa loob ng mahigit 300 taon, nanatili sa Pilipinas ang mga Kastila. Hindi lamang lupa, kundi pati puso at pananampalataya ng mga katutubo ang nais nilang sakupin. At sa pamamagitan ng relihiyon, unti-unti nilang binago ang mundo ng mga Pilipino. Ngunit sa likod ng pagbabagong ito, may isang kwento ng sakripisyo na hindi kailanman nalimutan. Sa lalawigan ng Nueva Ecija, dumating ang isang paring Kastila, si Padre Novelles. Pinag-aralan niya ang wika ng mga katutubo upang maiparating ang salita ng Diyos. At sa bawat araw, unti-unting may mga pusong nakinig at naniwala. Ikinuwento niya ang buhay ni Hesukristo, kung paano ito nagdusa, kung paano pinasan ang krus, at kung paano inialay ang sariling buhay para sa kaligtasan ng lahat. Marami ang naliwanagan, ngunit hindi lahat. Sa isang barangay, namumuno si Datu Diliwario. Matigas ang kanyang paniniwala. Para sa kanya, sapat na ang pagsamba sa mga anito. At sa bagong pananampalataya ay isang banta. Isang banta na kailangan niyang pigilan. Sa matinding galit, iniutos ng Datu ang pagpapahuli kay Padre Novelles. Hinuli siya, inalipusta, at kinaladkad sa maalikabok na daan, habang ang mga katutubo ay tahimik na umiiyak at walang magawa. Sa bundok ng Caraballo, itinindig ang isang krus. Sa ilalim ng nagbabagang araw, ipinako si Padre Novelles. Katulad ni Kristo, tinanggap niya ang sakit, ang hirap, at ang kamatayan. Isang matulis na sibat ang tumapos sa kanyang hininga, at ang kanyang dugo ay umagos sa lupa. Dugo ng sakripisyo, dugo ng pananampalataya. Ngunit matapos ang lahat, hindi mapalagay ang Datu. Naalala niya ang sinabi ng pari. Si Kristo ay muling nabuhay sa 3 araw. Dumating ang 3 gabi. Napagdesisyonan nila na magtungo sa libingan ng pari. Tahimik, madilim, at puno ng kaba. Ngunit nang sila'y dumating, wala na ang bangkay. Nawala. Napaluhod ang Datu, kasama ang kanyang kawal. Sila'y nanginig at tuluyang napaiyak. Sa wakas, naunawaan nila ang katotohanan. Sa kanilang pagyuko, may napansin silang munting halaman. Sa lupang dinilig ng dugo, ito'y tumubo. At kalaunan, nagbunga. Isang prutas na bilog, makinis, at nang ito'y hiwain, lumitaw ang mapulang laman, tila dugo. Ngunit ito'y matamis,
makatas at nagbibigay buhay. Mula noon, nagbago si Datu Diliwario. Siya'y naging deboto at araw-araw na binabalikan ang bundok na iyon. Hindi bilang pinuno, kundi bilang isang taong humihingi ng kapatawaran. At doon nagmula ang alamat ng pakwan. Isang paalala na ang puso, gaano man katigas, ay kayang magbago kapag natutunan ang katotohanan at kabutihan.